Kabanata 276. Sa mga panahong iyon, si Harvey York ay medyo may mapayapang relasyon sa Yorks. Matapos niyang ibigay sa Yorks ang $1.5 billion, hindi na siya nakilala ng Yorks. Bukod sa, ang mga taong inilagay sa York Enterprise ng Yorks ay nakarating din sa isang pag-unawa sa nangyari, nagbitiw at umalis. Sa una, naisip ni Harvey na wala na siyang ibang relasyon sa Yorks. Ngunit bigla, ang ilang mga tao mula sa Yorks ay nagtungo sa Niemhi. Wala akong pakialam sa gusto mong gawin. Ngunit wala na akong kaugnayan sa Yorks ngayon. Sa Niemhi na ngayon ang aking teritoryo. Kung nais mong kunin ang aking mga gamit, huwag mo akong sisihin kung wala akong pakialam sa bono ng dugo na ibinabahagi namin. Napuno ang tinig ni Harvey, na may lamig, at kahit na ang kanyang tingin ay mabangis at nagyayelo. Kinaumagahan, nahulog si Harvey at Mandy Zimmer sa restaurant. Ngunit wala silang sinabi sa bawat isa. Sa kasalukuyan, si Mandy ay mayroong lahat ng mga komplikadong kaisipan kay Harvey, kaya nag-atubili siyang magsalita. Sa kabilang banda, nag-aalala si Harvey na ang mga isyu sa Yorks ay maaaring makaapekto sa Zimmers. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na mas mabuti para sa kanya kung siya ay medyo malamig at malungkot sa kanya. Kasabay nito, ito ang pinakamaunlad na komersyal na lugar sa buong Niemhi. Ang isang babaeng nasa gitnang edad na lumitaw na mayaman at matikas ay lumabas mula sa isang bagong Bentley. May isang bahagyang mapotla na tao sa likuran niya. Sa unang sulyap, tila mahina rin siya. Sa sandaling iyon, lumabas siya ng kotse ng labis. Kahit na siya ay staggered ng bahagya, pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na tumayo ng diretsyo. Baby, ito ang office tower ng York Enterprise. Pinaliit ni Wyatt Johnson ang kanyang mga mata at tumingin sa gusali sa harap niya. Tila siya ay sabik at masigasig. Mula ngayon, ang lugar na ito ay sa akin. Pinahigpit ni Thea York ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya ng basta-basta. Bagaman hindi maihahambing sa lalawigan, ang ganitong uri ng maliit na kumpanya ito ay itinuturing na mabuti sa isang maliit na lugar na tulad nito. Wyatt, umakyat ka lang doon. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay sa iyo mula nang mayroon kang sulat sa appointment. Baby, sambahin kita. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ng mabuti. Natuwa si Wyatt. Hindi lamang ako kukuha sa York Enterprise ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kasama ako ni Thea. Ano ang isang magandang pagkakataon na ito? Mayroong lahat ng mga uri ng kaakit-akit na kagandahan sa York Enterprise tulad nina Wendy Sorrell at Yvonne Xavier. Kabanata 277. Tiyak, magagawa ko ang anumang nais ko nang wala ang matandang buha na ito sa tabi ko. Si Thea York ay sumulyap kay Wyatt Johnson ng basta-basta bago siya pumasok sa Bentley at umalis. Ang binata na iyon ay naglingkod sa kanya ng maayos sa mga ilang araw. Dahil siya nais ang kumpanya na iyon, hindi niya iniisip na makuha ito para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kumpanya lamang ng subsidiary na matatagpuan sa isang lugar na tulad nito. Nang makatagpo sila ng Yorks, tiyak na wala silang magagawa maliban sa pagsuko nito. Matapos umalis si Thea, inilagay ni Wyatt ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tiningnan ang tore sa harap niya. Napuno siya ng pagkasuklong nang siya ay tumungo patungo sa tore. Wyatt, bakit wala ka sa restaurant? Nagpunta ka pa sa York Enterprise. Kapag siya lang nais na lumakad sa kumpanya sa pamamagitan ng pasukan, narinig niya ang isang malambot na banayad na tinig. Tinapik ni Wyatt ang kanyang ulo at sumulyap. Ito ay si Cecilia Zachary, na siyang kaklase sa universidad. Sa katunayan, interesado si Wyatt sa parehong sina Cecilia at Angel Queen, kasama na si Mandy Zimmer. Ngunit wala siyang karapatang tamasahin na makasama ang maraming kababaihan dahil sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Gayunpaman, naiiba na siya ngayon. Pupunta siya sa
CEO ng York Enterprise sa lalong madaling panahon. Para sa kanya, ang mga Diyosa na lumitaw ng bahagya na nagpapakumbinsi bago ngayon ay walang anuman kundi ilang uri ng papat na maaaring e-play sa paligid. Kahit na kumain siya ng maraming maliit na asul na tablita sa gabi bago, at ang kanyang katawan ay sa halip na mahina pa rin siya ay napuno ng isang agresibong pag-uudyok nang makita niya si Cecilia. Ang dati kong kaklase, kung ano ang nagkataon. Sinadya ni Wyatt, bakit ka napunta rito? Dumating ka ba upang mag-apply para sa isang trabaho sa aking kumpanya? Kung iyon ang kaso, bibigyan kita ng mas maraming sweldo dahil ikaw ang aking dating kaklase. Ang iyong kumpanya, natigilan si Cecilia, hindi niya mabawi ang kanyang sarili sa isang iglap. Ang kumpanya sa harap niya ay ang York Enterprise. Maaaring ito ay ang Wyatt ay ang bata, maalamat at napaka-misteryosong CEO. Oo, ito ang aking kumpanya. Magaan ang sinabi ni Wyatt, hindi ako nasa kalagayan na dalhin ito dati. Ngunit malaya na ako ngayon, kaya napunta ako upang kunin ang kumpanya. Kung hindi, maaaring may ilang mga tao na lumikha ng mga problema dito sa Niamhi, gamit ang pangalan ng aking kumpanya. Lumabas si Wyatt na kalmado at hindi marunong. Ang dokumento na mayroon siya ngayon ay totoo, at nilagdaan nito ng Yorks. Logically, siya talaga ang CEO ng York Enterprise. Sa makatuwid, natural na mayroon siyang tindig ng isang superior. Sok, sa palagay mo ba ay maniniwala ako sa iyo mula noong sinabi mo na ikaw ang bagong CEO ng York Enterprise? Bukod, ang apelyido mo ay hindi York. Napuno ng kawalang paniwala si Cecilia. Sinasabing ang bagong CEO ng York Enterprise ay nagmula sa Yorks, at ang apelyido ni Wyatt ay hindi York. Kabanata 278. Mahinahong ngumiti si Wyatt Johnson. Pagkatapos ay sinabi niya na may isang mahinahon na ekspresyon ng mukha, sino ang nagsabi na ang bagong CEO ng York Enterprise ay dapat magkaroon ng apelyido ng York? Ang live-in na asawa ni Mandy Zimmer ay may apelyido din na York. Sa palagay mo ba siya ang bagong CEO? Ang kaakit-akit na mukha ni Cecilia Zachary ay napuno ng pagdududa. Ang sinabi niya ay napakalohikal. Maaari ba itong maging tunay? Paano ito? Pagkatapos ng lahat, hindi ako nagmamadali upang sakupin ang post ngayon. Ngayon, magluluto ka ng pagkain para sa akin, at hahayaan kitang tingnan ang aking dokumento sa appointment. Paano iyon? Tumingin si Wyatt kay Cecilia pataas. Napuno siya ng libog sa loob. Sa mga huling araw na iyon, kasama niya ang matandang buha na iyon. Labis siyang naiinis. Nagkaroon na siya ngayon ng isang bata, maganda at mapang-akit na babae na nakatayo sa harap niya. Naging excited siya. Hindi tanga si Cecilia. Tiyak, naintindihan niya ang pinagbabatayan ng kahulugan ni Wyatt. Gayunpaman, nais niyang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Matapos mag-atubiling sandali, ngumiti siya ng mahina at sinabi, paano ito? Kung maaari mong hayaan akong tingnan ang dokumento, ituturing kita sa isang pagkain ngayong tanghali. Ano sa tingin mo? Narito, ibinigay ni Wyatt ang folder ng dokumento kay Cecilia ng casual. Kinuha ni Cecilia ang dokumento at sinulyapan ito. Bigla, nagulat siya. Sa mga panahong iyon, gusto niyang mag-asawa sa bagong CEO ng York Enterprise. Sa makatuwid, nag-online siya sa opisyal na website ng Yorks upang pag-aralan ang lahat ng mga uri ng mga dokumento, lalo na ang mga dokumento ng appointment. Ang dokumento na mayroon siya ngayon ay eksaktong pareho mula sa kanyang nakita mula sa format nito hanggang sa stamp nito. Sa makatuwid, si Wyatt talaga ang bagong CEO ng York Enterprise. Sa pag-iisip nito, lumiwanag ang mga mata ni Cecilia. Pagkatapos ay kumapit siya sa braso ni Wyatt ng bahagya sa isang mapagmahal na paraan. Sinabi niya, Hoy, CEO Johnson, kung gusto mo, umuwi ka sa akin. Magluto ako agad para sa iyo. Natuwa si Wyatt. Hindi siya makakasama ni Cecilia sa buong oras kapag kasama ang matandang buha sa paligid. Baka siya, mapalo ng agresibo kung nalaman ang pangyayaring iyon.
Ngunit sa sandaling iyon, labis siyang nasasabik. Paano niya maiiwasan ang gayong pagkakataon? Natuwa rin si Cecilia. Sa wakas, maaari siyang ikasal sa isang mayamang pamilya. Hanggat isinuko niya ang kanyang perpektong katawan kay Wyatt at mabuntis sa kanyang anak, maaari niyang panatilihin siya ng tuluyan. Iyon ang uri ng pagkakataon na mangyari ng isang beses sa isang buhay. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng ganoong pagkakataon kapag siya ay dumaan lamang sa York Enterprise. Isang bagay na mananatili sa iyong isip na balang araw ay sumisibol sa iyong buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cecilia na siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kabanata 299. Nang makarating sila sa apartment na inuupahan ni Cecilia Zachary, nagbago siya agad sa mga casual na damit. Ginawa nito ang kanyang magandang figure sa katawan na tila mas sexy at perpekto. Nang makita iyon, ngumiti si Wyatt Johnson. Iyon ay tulad ng isang malinaw na pang-aakit. Paano niya hindi makita na mula noong siya ay isang nakaranas na nakakalibog na playboy? Hoy! Tila kailangan ng isang tao na maging mayaman. Noong nakaraan, siya ay isang batang master lamang mula sa Johnsons. Gayunpaman, ang Johnsons ay isang ikatlong klase ng pamilya lamang, at hindi ito makapagbigay sa kanya ng napakaraming mapagkukunan. Hindi madali kapag nagkaroon siya ng crush kay Mandy Zimmer, ngunit ayaw niya ring mag-abala tungkol sa kanya. Gayunpaman, naiiba ito ngayon. Sa unang araw na siya ay kukuha sa post bilang bagong CEO, nagkaroon siya ng isang magandang insidente. Iyon talaga ang kahanga-hanga. Habang nagluluto si Cecilia, si Wyatt ay pumunta sa likuran niya at niyakap ang kanyang payat na baywang. Sinabi niya pagkatapos, "Cecilia, ang iyong mga kasanayan sa pagluluto ay masama na mahirap dalhin." Sa sandaling iyon, bahagyang nabalisa si Cecilia. Hindi nagtagal ay kinakabahan siya. "Ikaw, pumunta ka sa sala at hintayin mo ako. May hahanda na ito sa lalong madaling panahon." Kahit na napag-isipan niya, medyo kinakabahan pa rin siya sa partikular na sandaling iyon. Bigla, iniunat ni Wyatt ang kanyang kamay upang kunin ang braso ni Cecilia. Kinakabahan si Cecilia kaya hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Gayunpaman, naalala niya ang tungkol sa kanyang pangarap na magpakasal sa isang mayamang pamilya. Mahinahong ngumiti si Wyatt. Pagkatapos ay lumakad siya sa silid-tulugan kasama si Cecilia sa kanyang mga bisig. Ngunit mukhang kakaiba si Cecilia nang umalis siya sa silid-tulugan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo upang maligo na may isang komplikadong ekspresyon sa mukha. Sa silid-tulugan, si Wyatt ay napuno ng kawalan ng pag-asa. "Cecilia, huwag kang mag-alala. Napapagod lang ako sa mahabang paglalakbay sa mga ilang araw na ito. Matapos kong puntahan ang aking post, darating ako ngayong gabi upang makasama ka." Nakasuot si Wyatt ng kanyang damit at sinabi sa sala na may awkward na ekspresyon sa mukha. Mahinahong sumagot si Cecilia, "Fine." Lumitaw siya na medyo nagagalit at nag-flush sa banyo. "Nangangahulugan ba na ikakasal ako sa ganitong uri ng tao kung nais kong magpakasal sa isang mayamang pamilya?" Kabanata 300. Matapos umalis si Wyatt Johnson, nakaupo si Cecilia Zachary sa sofa sa sala na hindi maganda ang ekspresyon sa mukha. Hindi niya inisip na magiging ganyan si Wyatt. Siya ay nagkaroon ng pangarap na magpakasal sa isang mayamang pamilya sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakahihintay niya, ngunit nangangahulugan ba na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang siya ay magpakasal sa isang mayamang pamilya? Mayroon lamang isang tao mula sa lahat ng kanyang mga kakilala na may katulad na karanasan. Si Cecilia ay medyo nag-blush at nagtaka. Matapos mag-atubili ng matagal, kinuha niya ang kanyang telepono at binigyan ng kanyang matalik na kaibigan, si Mandy Zimmer ng isang tawag. "Mandy, kumusta ang relasyon mo kay Harvey York kamakailan?" Si Cecilia ay nag-aalangan sa isang iglap. Bago siya direktang nagsalita, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa lahat ng ito ng biglaan?" Naguguluhan si Mandy dahil hindi niya alam ang nangyari. Medyo naguguluhan si Cecilia. Sinabi niya pagkatapos,
Nais kong malaman ang tungkol sa isang bagay. Kung simpleng nakatira ka sa isang lalaki na walang pisikal na relasyon sa kanya, magagawa mong mapanatili ang isang maayos na relasyon bilang mag-asawa. Natigilan si Mandy. Nauutal si Cecilia. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung paano pa niya dapat ipaliwanag ang sitwasyong iyon. Naunawaan ni Mandy ang ibig sabihin ni Cecilia. At naisip niya ang mga kamakailang insidente. Bumantong hininga siya at sinabing, hindi ko rin alam. Siguro ang mga damdamin na mayroon ka para sa bawat isa ay maaaring hindi magtatagal. Sinasabi na, si Mandy ay may hindi na ipaliwanag na ekspresyon sa mukha. Maaaring ito ang dahilan kung bakit nakipag-date si Harvey kay Ella. Dahil ba sa uri ng relasyon ko sa kanya? Maaaring mangyari na kung may mangyari sa pagitan namin, kung gayon ang aming relasyon ay magiging matuwid at natural sa wakas. Sa sandaling iyon, tila nakakuha ng ilang mga pananaw si Mandy dahil kay Cecilia. Ngunit kahit na naintindihan niya iyon, napakahirap kung gagawin niya ang partikular na hakbang. Sa loob ng 3 taon na iyon, hindi sila pisikal sa bawat isa dahil mayroon lamang silang isang magiliw na relasyon. Bilang isang babae, paano posible na siya ay kumuha ng inisyatibo ngayon? Si Mandy ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa kabilang banda, isinabot ni Cecilia ang telepono gamit ang isang nakakagulat na ekspresyon sa mukha. Umupo siya sa sofa, at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa York Enterprise, si Wyatt ay nagsuot ng isang medyo formal na paraan. Nakasama ang kanyang disposisyon. Hindi ito naging mahirap para sa kanya ang mga security guard. Nagpunta siya sa front desk at tiningnan ang bata at magandang babae na receptionist pataas at pababa sa isang malibog na paraan. Pagkatapos ay sinabi niya ng buong pagmamalaki, sabihin kay Yvonne Xavier na bumaba at salubungin ako. Kabanata 301. Secretary ng CEO naguluhan ng babaeng receptionist. Maari ko bang malaman kung sino ka? Ngayon, tinatamasa ng York Enterprise ang prestihiyosong posisyon sa buong Niamey. Maraming tao ang nais makilala si Yvonne Xavier ay palaging kumikilos sa magalang na paraan. Ito ang first time na nakilala niya ang taong tulad ni Wyatt Johnson na kumikilos sa paraang dominante at mabangis. Bibigyan ko siya ng 3 minuto. Pag hindi siya lumabas sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging secretary ng CEO. Malamig na ngumiti si Wyatt. Sa araw na iyon nagpunta siya roon upang sapilitang agawin ang kapangyarihan at katayuan. Paanong nangyaring siya ay maging mabait at magiliw? Ngunit ang babaeng receptionist ay natulala kay Wyatt sa gulat. Nababaliw ba ang taong ito? Hindi ba niya alam na si Yvonne ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng misteryosong bagong CEO? Sir, ito ang York Enterprise. Bagaman hindi kita kilala, hindi mo pwedeng sabihin ang mga kalokohan at walang kwentang kabulbolang gaya niyan. Hindi welcome sa aming kumpanya ang mga walang modong taong tulad mo. Ngayon, pakiusap umalis ka nang hindot ka. Kung hindi, tatawag ako ng security guard. Malamig na sabi ng babaeng receptionist. Ipinatong ni Wyatt ang mga kamay niya sa reception table. Ngumuso siya sa kasinabi, pinapaalis mo ba ako? Receptionist ka lang. Sino ka ba? Ang sabi ko tawagin mo siya dito, kaya mabuti pa gawin mo na ito kaagad. Kapag nainas ako sa'yo, paluluhurin kita sa harap ko at pasusunurin sa mga hiling ko. Nagdilim ang timpla ng mukha ng babaeng receptionist. Sa sandaling iyon, sinabi niya ng may malalim na tinig, Sir, nandito ka ba talaga upang gumawa ng gulo sa York Enterprise? Naisaalang-alang mo bang mabuti ang mga kahihinatnan? Isang sampal ang tumama mismo sa babaeng receptionist. Sa sobrang lakas nito ay napansin ito ng lahat ng nasa lobby. Nagulat ang lahat ng mga empleyado, customer at security guard. Paano magkakaroon ng taong matapang na pumunta sa York Enterprise upang gumawa ng gulo? Dati, dumating si Zack Zimmer at nakipaglandian sa babaeng receptionist. Pagkatapos ay direkta siyang pinatalsik sa kumpanya. Bakit ba napakat-apang ng lalaking iyon? Sinampal pa niya ang babaeng receptionist. Gayunpaman, hindi direktang pinansin ni Wyatt ang natulalang mga tao.
Nanatili siyang kalmado at bahagyang sinabi, huwag kang tuloy-tuloy na magsalita ng kalokohan. Kung hindi, papaluhulin kita sa harapan ko ngayon din. Sinadya ni Wyatt ang York Enterprise hindi para maglibang. Nais niyang sakupin ang buong kumpanya sa paraang tila ito'y kanyang paghaharian. Mula sa araw na iyon, siya lang lahat ang nagdedesisyon sa York Enterprise. Sa sandaling tumuntong siya sa kumpanya, hindi dapat questionin o maliitin ang kanyang paghahari. Dati, itinuturing niya ang York Enterprise bilang isang makapangyarihang nilikha. Ngunit ngayon siya ay nagdedesisyon sa kapalaran ng makapangyarihang nilikha na iyon. Hawak ang appointment document sa kanyang kamay, paano niya rerespetuhin ang sinimulan mula sa York Enterprise. Hindi makapaniwala ang babaeng receptionist at napahawak siya sa kanyang mukha. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na sampalin ako. Ikaw. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na sampalin ako. Pak. Muli siyang sinampal ni Wyatt. Tapos nagmukha siyang manhid. E ano ngayon kung sinampal kita? Kung hindi magpapakita si Yvonne sa loob ng 3 minuto, sasampalin ko rin siya. Kabanata 302. Napahawak ang babaeng receptionist sa kanyang pisngi dahil sa sakit. Sa sandaling iyon takot na takot siya sa pagiging dominante ni Wyatt Johnson na hindi niya magawang magsalita. Matagal na siyang babaeng receptionist. Ito nga talaga ang first time na nakita niya ang isang sobrang mapagmataas at padalos-dalos na tao. Ayaw kong ulitin ang kasasabi ko lang. Malamig na sabi ni Wyatt. Sa oras ding iyon, sumulyap siya sa mga security guard na lumapit. Kung nais mong magdusa ng labis, lumapit ka lang sa akin hanggat kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan. Nagkatinginan ang mga security guard. Natatakot sila sa dominasyon ni Wyatt, at hindi nila magawang magsalita sa sandaling iyon dahil sa malalim na pang-aapi. Tatawagan ko si Miss Xavier sa. Ang babaeng receptionist ay nagdial ng contact number sa opisina ni Yvonne Xavier. Bagaman, hindi niya kilala ang taong nakatayo sa harap niya, alam niya na kailangan niyang hilingin kay Miss Xavier na pumunta dito, kung hindi baka walang mga tao na maaaring pigilan siya sa lobby. Matapos ang ilang minuto, nagpakita si Yvonne sa lobby. Nandoon si Wendy sa tabi niya. May tinatalakay sila ngayon lang. Patid na may gumagawa ng gulo sa kumpanya. Sabay silang pumunta sa lobby. Miss Xavier, narito ka na sa wakas. Kung hindi ka dumating ngayon, tiyak na mapagwatak-watak ng iba ang ating kumpanya. Nang makita ang namamagang mukha ng babaeng receptionist at kung gaano takot at tahimik ang mga security guard, bahagyang sumimangot si Yvonne at sinabing, anong nangyari? Napakaraming security guard dito. Paano nang ahas ang sinuman na sampalin ka? Miss Xavier, siya iyon. Napaka-arogante at pados-dalos. Ginigiit pa niya na nais kanyang pumunta sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, gusto kanyang paluhurin sa harap niya. Kagulgol ng babaeng receptionist. Sinampal ba siya ng lalaking ito? Tumalikod si Yvonne at minsang sumulyap kay Wyatt na mukhang dominante at mabangis. Nakilala niya ito. Ang lalaking iyon ay tinawag na Wyatt Johnson, at tila kabilang siya sa isang third-class family sa Nianghae. Gaano kakapal ang mukha ng taong ito na gumawa ng gulo sa York Enterprise? May karapatan ba siyang gawin ito? Siya. Hindi siya dapat mag-angas ng masyado, di ba? Sumimangot si Yvonne, ang York Enterprise ay tinatamasa ang tila privileged status sa Nianghae ngayon. Kahit na ito ay isang top-class na pamilya, hindi sila dapat mangahas na pumunta at gumawa ng gulo doon. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Wyatt si Yvonne pataas at pababa. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya ng masaya at sinabi, tama siya. Sinampal ko siya. Hindi mo kailangang magduda. Ang mga mata ni Wyatt ay lumiwanag sa sandaling iyon. Matapos niyang pagmasdan ng masinsinan si Yvonne, laking gulat niya. Ang kanyang kagandahan ay sadyang nakakahigit pa sa mga supermodel at celebrity. Isa pa, ang babae na nakatayo sa tabi niya, ay kaakit-akit din. Silang dalawa ay pawang magagandang dilag doon, magkasamang nakatayo. Mukhang ang posisyon bilang CEO ay talagang nangangako ng swerte sa mga kababaihan. Nang marinig iyon, bahagyang sumimangot si Yvonne. Isa lang siyang tao na nagmula sa third-class family.
Ang kapal ng mukha niyang gumawa ng gulo sa York Enterprise. Anong klaseng karapatan at backer ang mayroon siya? Wyatt, dapat mong malaman na ang mga Johnson ay hindi kakayanin ang mga kahihinatnan kung mangangahas kang basta lang gumawa ng gulo dito sa York Enterprise. Hindi ba? Huminga ng malalim si Yvonne at malamig na sinabi. Kahihinatnan? Anong klaseng kahihinatnan ang hindi ko kakayanin?